Paki-ano naman ang ating live. Paki, yan. Kadarating lang yung aming wifi, so di ko pa masyadong na set up. So better ang setup natin will be better from Thursday. Yan. So, ulitin ko ha. So, pag Tuesdays would be Gorograbi. Yan. So, mga high yield na Gen Ed questions. And then Thursdays will be intensive discussion. It's either Prof Ed or Gen Ed. Ayon. So, sa Thursday, naayos ko na yung ating ila-live. Yun yung mga lumabas nung March 2026. Yan, unahin natin yung Gen Ed. Okay? And then Saturdays would be Social Science Majorship. Yan. So, kung naka-enroll kayo sa akin, you will have the full live. Yan. Pero pag hindi, I'll still share yung a part of it. Okay. Yan, paki-ano naman yung ating live, paki-like, paki-heart para lumabas sa Okay, so 1 minute na lang. 1 minute and then we will start. Ano ba tong damit ko red na red? Galit na galit. Okay, so sa mga this is for let, okay? Pero since Gen Ed to, marami kasing sumasali dati na magte-take ng civil service 'yan. So that's why I came up with this idea kasi ang Gen Ed naman, ang CSE naman may general knowledge din 'yun, mga stock knowledge. Okay. Ayan, okay. So it's 9 o'clock. So let's start. Let's stick to the time. Okay, kahit konti lang yung mabilis lang naman dumami yung mga tao pag Okay, so once again, this is Gorography. It's a free let review hub. Yan. So if naghahanap kayo ng mga materials na lalo na yung mga self-review or kahit yung hindi mga self-review, yung mga naghahanap ng mga additional materials, meron tayong free Macboards every day. Okay, daily Macboards, mga bite size. And then free din yung ating live. Okay, yan. Pero nagpapa-enroll ako ng mga 300 item drills. Meron akong ganon, 300 item drills. Ibig sabihin, bibigyan ko kayo ng 300 items sa drills, 150 Prof Ed, 150 Gen Ed. Ayun, and then i-drill nyo yun, ipapractice nyo, and then I will give a PDF handout with rationalization. Okay, yan. And then meron din tayong Soksay Majorship. Uh, it's just for 299. Okay, pero kaka-start pa lang na mag-enroll, so meron pa tayong slot for 249. Okay, so ready tayo? Can you type ready? Kahit yung mga konting andyan, meron tayong 9 pa. 9 pa lang. Sige, so can you please type ready and then we can start na. Yan. Can I see? Okay, yan si Stoic. Oh, well, wow. Stoicism. Okay, good job. Okay, thank you for being so interactive. All right, so ang ating ngayon ay General Education Filipino. Okay, so natapos na natin yung kay Rizal, natapos natin ang ah Philippine History, tapos World History and Geography. Yan. So kung hindi nyo na anuhan yun, punta kayo sa ating YT. Okay, naka-post na yun. All right, so let's start. Okay, let's get ready for the first question. Okay, so number 1. Okay, ito talaga. Okay, gas-gas, laging lumalabas. Okay, sino ang kinikilalang ama ng Balarilang Filipino? Okay, so sino ang kinikilalang ama ng Balarilang Filipino? Okay, yan. Sino? Okay. Ang pangalan niya ay nagsta-start sa letter L. Okay, follow niyo na rin yung mga nag-like. Thank you for liking the live. Follow niyo na rin yung sa Blue Up natin na Gorography and ating YT. Okay, mandami nating libre. Sino? Okay, so si Magot, si Miss Stoic Lope K. Santos, George Lope K. Santos. Okay. All right. Okay, very good kayo dyan. Okay, Balarilang Filipino is Lope K. Santos. Ang alam ko lumabas ngayong March 2026 to. All right. Next, ano ang uri ng panitikan ang biyag ni Lamang? Okay, ang buhay ni Lamang. Yan ang meaning ng biyag ni Lamang. Okay?
Anong uri ng panitikan ang biyag ni Lamang? Okay. Ang clue nito is si Lamang ay isang kind of hero. Okay, yan. So lumalabas din po yung kind of panitikan na yan. Okay, na it talks about heroism, yon, yung buhay ng isang hero, ganyan. Okay? Okay? Miss Stoic, ano yan? Chinaret mo siya. So ano, bawi-bawi mo to? Okay, alright. Okay, and ang sagot nyo ay very good, Epico. Okay, good job kayo dyan, yes. So lumalabas po yan na pag yung sinabing ano yung kind of panitikan na talks about the life of heroes or talks about heroism, it's epic, okay, or epico. Good job. Number 3, aling letra sa kasalukuyang alpabetong Filipino ang direktang nahiram? O lumabas ngayon to sa ngayong March 2026 mula sa Espanyol at hindi matatagpuan sa original na abacada. Okay, kasi yung abacada ni Lope K. Santos is consist of 20 letters. Yan. So, aling letra sa kasalukuyang alpabetong Filipino ang direktang nahiram mula sa Espanyol at hindi matatagpuan sa original na abacada? Hi, Sir Jeff! How are you? Okay, sabi ni Ma'am Stoic or si Miss Stoic. Enye. Okay, how about the others? Yan, how about the others? Enye. Sige na, sumagot kayo guys. Kasi mas maalala nyo pag ano, pag sumasagot kayo. Ako dati nung nag-ano, ako makapal yung mukha ko at hindi ko alam, talagang pinipiga ko yung utak ko. Yan, okay, very good kayo dyan. Yes, and the answer there is enye. Okay, or ganyang spelling, it's okay. Good job kayo dyan. Okay, next. Number 4, ano ang tawag sa salitang magkasing kahulugan? Okay, yan. So, this is also, pwede rin yung word na magkasing kahulugan doon. Okay? Yung same yung meaning. Okay, yan. Pero there is another word. Okay, for that. Okay? Ano ang tawag sa salitang magkasing kahulugan? Okay, this is Filipino ha. This is Filipino. Sige. Bilis ni Ma'am Stoic. Ang galing. Go, go, go. Go kayo dyan. Nahiya na yung iba. Alright, okay. So of course, yes, if you don't know anyway, it's okay to use synonyms, okay? And yes, ang Tagalog niyan ay sinonimo. Okay, very good. Or synonyms. Okay, very good. Next, number 5. Ito naman, gas na rin to. Sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Okay, yes. So number 5, sino ang tinaguriang ama ng wikang pambansa? Yes, I also hindi ko din alam na ano na ginagamit pala yung sinonimo na ano. Okay. Yan. So yung mga nagtataka na bakit nung may mga nakikisali ka, ang dali daw ng let, okay? I'm not saying naman na mahirap, I'm not saying din na madali. Pero ito kasi is kaka-start pa lang ng ating review, kaya nagsa-start pa lang kami sa basic. Okay, yon. Hindi naman puro ganito kadali yung tanong sa let. Okay, so we are still starting from basic. That's why ganito yung mga tanungan ko. Okay, waiting peacefully. Dinatouch ang self sa review po. Sabi ni Sir Knox. Ay nako, Sir Jeff, ang laki ng ano, ng aking, okay, wag na kitang if-pressure, okay? Pero I know na you will finish it with flying colors, okay? Pero okay lang yan. If that helps your mental health, it's okay. All right? And very good. Ay, bakit? May Francisco malagtas na. Ama ng... Okay. Yan, okay? But we are talking about ama ng wikang pambansa. It is Manuel Luis Quezon, okay? Because siya, okay, siya yung, nung time niya, naitatag yung surian ng wikang pambansa, okay? So, itong surian ng wikang pambansa, lumalabas din to, okay? So, ito yung naatasan. Okay, wow, naatasan talaga, no? Naatasan na suriin yung mga different dialects or we call it languages na lang. Okay, yan, para walang away.
like Tagalog, mga ganon, sinuri nila para malaman kung saan ibabase yung ating national language, which is Filipino. And then it turned out dun sa Executive Order number 134, doon pinili yung Tagalog. Okay? And then if basahin niyo yung yung history noon, talagang ang gulo-gulo. Okay, nag-away-away daw sila, bakit daw Tagalog yung pagbabasehan, chu marami yan, okay? But for this question, yes, the answer is Manuel Luis Quezon. Okay, graduating ako ng BED, kaya thankful ako sa ganito na session. So, okay, thank you po. Thank you also for letting me know na nakakatulong yung ganito. Okay, number 6. Anong akda ni Francisco Balagtas ang itinuturing na awit? Okay, yan. So actually, ang tanong na nakita ko is anong akda ni Francisco Balagtas ang itinuturing na korido? Okay, but then when I research, it's not korido daw, it's awit. Okay, yan. So I checked it. Okay, so anong akda ni Francisco Balagtas ang itinuturing na awit? Okay. Okay, very good kayo dyan. Yes, and the answer is Florante at Laura. Okay, ang pinaka ano daw, ang pinaka distinguishable na difference ng awit at korido, yung awit is mabilis. Okay, and then yung korido is a little bit mas mabagal siya. Okay, yan. Okay, good job kayo dyan. Alright, number 7. Sino ang babaeng bayani ng Noli Me Tangere na naging inspirasyon ni Rizal? Okay. Gumagalaw naman ako TikTok. Ikaw naman, hindi lang. Gumagalaw ako TikTok. Huwag mo restrict. Restricted pala tayo kaya hindi nakikita ng iba ang ating live. Okay, so sino ang babaeng bayani ng Noli Me Tangere na naging inspirasyon ni Rizal? Akala niya hindi ako gumagalaw. Akala ni TikTok. Okay. Doon na sa Noli Me Tangere ha. Doon na sa Noli Me Tangere. Okay, yan. Yung sa character niya doon. Okay? Yung character niya doon, we are talking about the character. Okay? Not the person itself or herself. Okay? So, sino babaeng bayani ng Noli Me Tangere na naging inspirasyon ni Rizal? Okay? So, pardon me kung medyo magalaw-galaw ako kasi pag hindi ako gumagalaw, nare-restrict ni TikTok. Yan, kaya pala walang masyadong nakakapasok. Okay? Very good. So, the answer here is yes. Okay, so the answer here is Maria Clara. Okay, good job. Number 8, anong uri ng pangungusap ang nagpapahayag ng matinding damdamin? Okay, so lumalabas itong matinding damdamin lagi. Parang parang magmula nung nag-exam ako nung June 2025 hanggang sa lahat ng exam parang laging lumalabas tong Pero ang hinahanap dito was not the kind of pangungusap, pero yung kind ng ano ba yung tawag doon? Ng bantas. Okay, yan. Okay, so what is the answer? Anong uri ng pangungusap ang nagpapahayag ng matinding damdamin? Okay, very good kayo, John. And the answer there is padamdam. Okay, yan. Sa actual may bibigay silang sentence tapos andun yung exclamatory point or padamdam na bantas tapos tatanungin niya ano yung bantas after this word. Okay, so ang sagot nun ay padamdam. Okay, yan. Number 9, sino ang may akda ng ang mga ibong mandaragit? Okay, so this is also very common, okay? He's actually ang hinahanap usually doon is he is known as the poet of the workers. Okay, yan. So lumabas nung September 2025. Yan. So sino ang may akda ng mga ibong mandaragit? Okay, or luha ng buhaya. Okay, yun yung mga yon. Okay, and that is why he's called the poet of the workers. Okay, ang galing, 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 galing nyo. Okay, so dapat parang pahirapan ko na. Hindi na tayo nag-i-start eh. Parang hindi kayo starting eh. Okay, very good kayo dyan. So, Amado V. Hernandez. Okay, so, ayan, so habang merong 15 na people na nakapasok, yan,
Meron akong daily mock boards, okay, sa Blue app. Okay, so message lang kayo so I can add you sa ating GC. Alright, number 10. Ayun, na-restrict na naman tayo. Visibility restriction. Kasi hindi daw ako gumagalaw. Gumagalaw naman ako. O, ano mang gusto mong galaw? Okay, so ilang letra ang idinagdag sa alpabetong Filipino na hiram sa Ingles? Marami nagkamali dito. Ginawa kong question of the day to sa ating Blue app. Ang daming nagkamali, okay? At dahil ang daming nagkamali, nag-viral ang ating question of the day na yon. Okay, number 10, ilang letra ang idinagdag sa alpabetong Filipino na hiram sa Ingles? Okay, so sabi niya, walo, walo, walo. Hi, Ma'am Aram, I see you. Okay, alright. Yes, so the answer there is walo. Okay, so CFJ, CFJ, bakit may ano N niya doon? Walang N niya doon dapat. Okay? CAVC, hindi, hindi. Okay, walang N niya dapat yan. But yes, the answer there is 8. Okay? Yes. Alright, walang N niya dapat doon. Okay? Next. EF, ABC. Okay, i-check ko yan next time. Okay, hindi ko napansin yon. Alright, next. Number, hindi kasama yung N niya doon, ha? Hindi kasama yung N niya doon kasi N niya is from Spanish. Okay, number 11. Sino ang kinikilalang ama ng maikling kwentong Tagalog? Okay, yan. Pinili ko din talaga to kasi laging lumalabas sa mockboard. Yan. So, sino ang kinikilalang ama ng maikling kwentong Tagalog? Okay. Actually, this March 2026, napansin ko sa mga lumabas sa GenEd, mga gasgas na talaga. Okay, yun yung ang dami nilang na-recycle. Okay, unlike sa past let exam. Pero ang hirap naman daw ng Prof Ed nila. So ibinawi ata sa Prof Ed. Okay. Alright, so sino ang kinikilalang ama ng maikling kwentong Tagalog? And yes, it is Deogracias A. Rosario. Okay, yan. So, kwento Rosario, yun na lang isipin nyo, okay? Maikli ang kwento ni Rosario. Okay, good job kayo dyan. Number 12, ano ang tawag sa bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o pang-abay? Okay, so number 12, anong tawag sa bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o pang-abay? Nakakainis ka naman. Bakit mo naman rin-restrict? Hindi ko kasi napansin na re-restrict kasi hindi ako nakatingin sa aking phone. Okay, yes. All right. Yes, so your answer is correct. Okay, it is pang-abay. Okay. Yes. And ano yung pang-abay sa English? Sige nga po. Ano ang pang-abay sa English? Sige nga po. Ano ang pang-abay sa English? Okay, ang gagaling, ang gagaling. And yes, it is adverb. Okay, good job. Number 30. 13. Ito lumalabas din to. Ang ibong Darna ay isang halimbawa ng blank. Okay, yes. Gasgas na gasgas to. Ang ibong Adarna ay isang halimbawa ng... Yan. Si Sir Koka? Ikaw si Sir Pagaspas, ano? Okay. Alright, so ang sagot niyan ay korido. Okay, yan, korido. Lumalabas din to. Yung original? Ano yung original na title is? Korido na pinagdaan ng buhay ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbanya. Okay, yeah. So talaga obviously it's korido kasi sa title pa lang niya, okay? So lumalabas yung ano yung original na name ng Ibong Adarna and this is it. Ito nakalagay diyan. Korido ng pinagdaan ng blah 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 blah. Sabi ko na nga ba, memorize ko yung picture mo, Sir Coca. Alright. Number 14. Sino ang may akda ng pambansang awit ng Pilipinas na orihinal na nilapatan ng titik? Okay, so last time, ang hinanap natin was composer and maraming nagkamali doon. Okay, so idinagdag ko na lang yung isa dito. So, ang composer ay
kung sino yung naglalagay ng music. Okay? Com music. Com music. Okay? Yan. Mhm. What is the answer? Okay, good job kayo dyan. Yes, and the answer there is Jose Palma. Okay, so kung sino yung nagsulat ng lyrics niya, Palma. Okay, because you use your palms daw to write. Okay, number 15, ano ang tawag sa bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pangalan o panghalip? Okay, ito naman lumabas parang every let exam lumalabas to. Okay, nung June 2025 lumabas din 'to. Okay? Pero hindi ganito yung pagkatanong niya, okay? Ang ginawa sa amin was nagbigay siya ng ano ng sentence. Blah 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 si blah blah blah. Okay, so asan diyan ang blah 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 ganon. Okay? Alright. And yes, alright. Good job kayo dyan. Ang sagot ay pang-uri. Okay, if I remember it right, parang ang tanong doon is ang ay hindi, maalala ko pa pala yung sa amin. Ang hinahanap dun ay pang-uri, pero wala namang pang-uri dun. Yun. Wala sa sagot, wala sa option. So, nag-letter C na lang ako. Okay, power of C. Okay, so, medyo yung sa amin noon, nung June 2025, maraming mga walang sagot. So, sayang din yung, sa Prof. Ed ata, dalawa ang wala. Tapos sa Gen Ed, isa or dalawa. Ganon. Okay, number 16. Anong tawag sa salitang inilalapi sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita? Okay, ito yung tanong na binabaliktad minsan, okay? Yan. Ang minsan ang hinahanap na sagot is salitang ugat. Okay, ito naman ngayon, ano ang tinatanong is ano ang tawag sa salitang inilalapi sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita? Okay. Ayan. So, ngayon pa lang dumadami ang ating ano kasi matagal na hindi nag-restrict. Alright. What is your answer here? Okay, isa pa lang ang sumasagot. Okay, dalawa. Okay, go. Sayang late na dumami yung ating ano kasi na live restriction tayo a while back. Okay, very good kayo dyan. And the answer there is panlapi. Okay, so ngayon dahil marami na tayo, 100 plus na tayo. Guys, this is a free Let Review Hub. So if you want to have drills, mga self-review kayo dyan, yan, so mag-message lang kayo sa ating Blue app. Papasok ko kayo sa GC. We have daily mockboards. Yan. And free po lahat ng aking live sessions. Okay, Tuesday, Gurograbi yan. And then Thursdays, intensive review ng pinagpapalit natin, Prophet at saka Gened. And then Saturday, Social Science Majorship. Pero hindi siya libre. Just partial. I share partially lang. Okay, yan. Pero if you have a budget, it's just 299. Yan. You can enroll, okay? Maraming perks doon. Okay, yan. Pero may slot pa ako for 249. Okay, habang hindi naubos, let's go for 249 pa lang, okay? Next. Usually, it's 9 o'clock po. Every 9 o'clock. Tuesday, Thursday, and Saturday. 9 o'clock po tayo. Number 17. Ano ang tawag sa pag-aaral ng wastong baybay ng mga salita? Okay, eto. Okay, gas-gas talaga to. Ano ang tawag sa pag-aaral ng wastong baybay ng mga salita? Okay, you're welcome. You're welcome. Message po kayo sa Blue App para mapasok ko po kayo sa ating GC. Okay? Para mag-mock boards kayo everyday. Yan. Ano ang tawag dito? Yan. Okay, bye-bye. Sabi na, ortografiya. Sabi naman ni Sir Coca. Alright. And yes, alright. So the answer there is ortografiya. Okay, so it is actually looking for yung how to spell, okay? Spelling is orthography laging lumalabas to orthography sa English. Okay, or orthografiya sa Filipino. Okay. Number 18, ilang pantig mayroon ang salitang maganda?
Sana all maganda. Okay, so ilang pantig mayroon ang salitang maganda? Okay. Tatlo, 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 tatlo. Okay, so bakit? Ano ba ang pantig? Sige nga po. What is pantig ba? What is pantig muna? Saan nyo binasa yung sagot nyong tatlo? What is pantig? Bilang ng, okay, very good. Yes, so pantig is bilang ng syllables. Okay, pantig means syllables. So, pagpapantig is syllabication. Good job kayo dyan. Okay? Yan. So, ulitin ko, ang pantig means syllables. That is why ilang syllables mayroon ng salitang maganda. So, maganda. Okay, maganda. Okay, yan. Pagpapantig means syllabication. Number 19, ano ang tawag sa unang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593 na naglalaman ng mga dasal at katesismo sa wikang Tagalog at Espanyol? Okay. Yan. Unang aklat or first book. Okay, yan. Ano ang tawag sa unang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593 na naglalaman ng mga dasal at katesismo sa wikang Tagalog at Espanyol. Okay. So lumalabas din minsan ang lumalabas doon is sino yung nagsulat. Okay? And ang nagsulat dyan of course is si Fray Juan de Plasencia. Okay, yes. All right. Good job. And the answer there is Doctrina Christiana. Ang gagaling nyo. Okay. So, pahirapan ko na ba next time? Papahirapan ko na ba siya? Okay. Number 20. Ano ang tawag sa dalawang magkasunod na letra na kumakatawan sa iisang tunog? Okay, lagi ding lumalabas to since March 20, September 2024. Okay, paulit-ulit na lumalabas. Wag na po. Yan, kasi alam nyo na eh. Okay? Ano ang tawag sa dalawang magkasunod na letra na kumakatawan sa iisang tunog? Okay, like, sh, ch, d. Yan. So, for example, chinelas. Okay, yan. Chinelas. Okay. Shampoo, ganon. Okay, Diona. Okay, ganon. All right, very good kayo dyan. And the answer is digrapo. Okay, so ang pagkakaiba niyan sa cluster is, ang cluster binubuo din yan ng mga na magkakasunod na letra but different pronunciation. Hindi isa yung tunog. Okay, for example, B and L, it's bleh, bleh. Okay, so two sounds po yon. Okay, but this one, sa digraph, would be isa lang. Okay, NG, you don't say ng, but we say ng. Okay? Alright, good job kayo dyan. Alright? So once again, thank you for joining Guro Grabe. Okay, so if you want to do daily mock drills, mag-message po kayo sa Blue App. Okay, and then sa Thursday, mag-start tayo sa Gen Ed. Unahin natin yung mga lumabas ngayong March 2026. Okay. You can access naman yung ating mga previous videos, okay? Yung mga especially yung mga actual na lumabas since June 2025 na nag-exam ako, and then September 2025, November 2025. Okay? And then ngayon mag-start tayo for March 2026. Okay. Math naman. Okay, sige. Yeah, let's do math next Tuesday, okay? Let's do math next Tuesday. Yun pala nakalimutan ko. Sabi ko pala math. Okay? Yes, okay. So let's do yung mga lang, yung mga common lang na lumalabas like area of a circle, yung mga volume, yung mga ganun. Okay? And then yung mga father of mga chu-chu-chu. Okay? All right. Okay. So thank you so much. Okay? English. English natapos ko na ba? Hindi pa pala. Okay. So gawin muna natin